At simulan na din po ng ating stewardship month. Ano po? Ang ating teksto ay nangyari or nagpapakita para sa kanyang naghahanda para sa kanyang kamatayan at pagbababango ng kanyang mga paa at parte ng kanyang paghahanda para sa paglilibing ng isang tao. Ang pagpapahid ng mamahalin at mababangong pabango ay ginawa ni Maria, hindi man sinabi ang pinakarason ni Maria kung bakit niya ito ginawa, pero binigay niya ang kanyang best, ang pinakamamahalin at pinakakaya niyang gawin sa mga oras na ito. So ano ba ang best na dapat natin gawin para maglingkod sa Panginoon? So, ito po yung aking maikling testimony, dahil sa best. Noong ako po ay kabataan, sa tuwing attend po ako ng CI at SI, lagi pong merong nagtatawag sa harapan, nag-evangelize. At yung pastor po na yun ay siya din pong nag-evangelize kay DS. Kaya siya nag-pastor. So, madalas siyang nag-evangelize, pero ako tinatanggis po sa sarili ko na mag-pastor. Dahil nakakatakot po ang mag-pastor. Sa totoo lang. Takot po ako na pumasok sa isang commitment na sa alam ko sa sarili ko hindi ko kakayanin. Hindi ko naman kasi nakikita yung sarili ko bilang isang pastor. Dahil hindi naman po ako ganun katalino. Mabagal po akong mag-isip. Pero hindi naman din po siguro ako ganun para hindi tanggapin yung tawag ng Panginoon. Maraming taon na tinatakbuhan ko po ang tawag ng Panginoon dahil sa takot na ito. Dahil hindi ko kaya. Maging yung pamilya ko ay nagulat dahil alam nilang if ikaw magpapastor, hindi ko akalain na tatanggapin mo ang tawag ng Panginoon kasi alam nila na yung kakayahan ko. Siguro alam nila kung ano yung nakikita nila. Mahabang panahon, mahabang taon, tinatakasan ko yung tawag ng Panginoon at merong times na nadi-discourage na rin ako dahil nakikita ko ang gawain ng ibang pastor na hindi nakikita sa kanila yung pagpapastor. So yun yung natatakot ako sa sarili ko na baka hindi makita sa akin ang salitang pastor. Napakalaking commitment po ito. Napakalaking hamon sa akin ang pagiging isang pastor. Kaya nakakatakot po ang pumasok sa pagpapastor. So dumating ang mga taon dahil natakot akong gawin o baka hindi ko maibigay yung best version ng aking sarili bilang pagpapastor. Takas ako ng takas, layo ako ng layo. Ako po ay graduate ng Bachelor of Industrial Technology, major in Electronics. Dahil gusto ko pong maibang bansa. Gusto ko pong kumita ng mas malaking pera sa ibang bansa. Yun po yung aking plano. At kung hindi naman po ako magtagumpay sa ibang bansa, ay pasok na lang po ako sa army dahil that time si Duterte po ay nagbibigay ng malaking sweldo sa miyembro ng mga kapulisan at kasundaluhan. So yun yung tinarget ko. So habang hindi pa ako natatanggap sa pag-abroad, pinahanda ko yung aking sarili para sa training. Jogging ako ng madaling araw, halos everyday na nagja-jogging ako sa kawayan para palakasin yung aking katawan. And one day, dumating yung isang trahedya na hindi ko inaasahan. That time po ay naging member din po ako ng rescue sa kawayan. So nag-rescue
aksidente po ako. So, galing po kami ng practice sa choir. Kahit po natatakot akong mag-pastor, no, siyempre, naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. No, dahil ako ay lumaki bilang isang kabataang metodista. So, naglilingkod ako sa simbahan, membro ako ng choir, at pagkatapos ng practice namin, that's Saturday ng gabi, fiesta noon sa Kawayan, October 15, 2015 or 2016 po ata yun. Merong truck, no, ang driver ng truck ay lasing at sumagi dun sa motor na sinasakyan namin. Tatlo po kami sa motor. Alam ko kung mali po yun. Siyempre dala na ng kabataan. Gusto mag-fiesta. Pero siyempre after na ng practice yun at ginabi kami, no, alas 10 ng gabi, eksaktong may lasing na truck driver ang galing sa likod namin dahil hindi yata kami napansin, nagpunta siya sa shoulder part, may nakaparking ko, tumabig siya, nasali kami. So ang nangyari, nagulungan po ako ng truck. Nagulungan ako ng truck, napitpit ko yung aking child. Dumaan sa aking likod, yung truck mismo. Yung L. Tapos, madaming tao lumapit sa akin, madaming bystander. Tapos, nung nagkamali ako, una kong hinanap ay yung mga angkas ko. Dahil iniisip ko nun, grabe yung hinanas ko, baka mas malala yung nangyari dun sa aking mga angkas. Angkas ko po dun yung aking kapatid at isang kabataan na ihahatid ko sana namin bago kami ulit. So, yung guilt na naramdaman ko kapag may nangyari dun sa aking mga angkas ay napakatindi. Baka hindi ko po kayanin kapag sila yung napahamak. Thankfully, das-das lang po yung nangyari sa kanila at hindi po sila napahamak gaya sa akin. So, nagulat kayo mga taga-rescue dahil sila mismo nakasamahan ko, nagulat din sa akin dahil banal dyan, ikaw ba yan? Sabi nila sa akin, so nagulat sila. Dahil hindi nila akalain na ako yung nagre-rescue nila na dati ako nagre-rescue. Kasama ako sa nagre-rescue. That time ako yung nagre-rescue nila, so hindi sila makapaniwala. So, after nung aking aksidente, no, dahil na takot pa rin ako sa pagpapastor, madaming mga pastor ang pumupunta dun sa ospital, liban lang kasi yung aking uncle at yung aking lolo ay pastor. No? So sa aming pamilya, na Inis family, ay karamihan po ay workers sa simbahan. May pinsan din po akong diakonesa at ang aking nanay ay diakonesa. So marami po ang kamag-anak na workers sa simbahan. So, madalas po silang dumadalaw sa akin sa ospital at sinasabi nila, yan na, yung tawag ng Panginoon Diyos sa iyo. Magpapastor ka na. Ito na yung sign. So, ayoko pong maniwala sa kanila na ito yung sign. Pilit ko pa rin pong tinatakasan dahil na hindi na ako pwedeng pumasok sa military dahil na-aksidente ako. Kaya ko pa rin pong tumakas at may ibang bansa. So, nagpunta po ako Thailand. Ilang buwan po ako doon, hindi rin po ako nakahanap dahil wala po available na trabaho. Sa Thailand po kasi nagtatrabaho yung kuya ko, pinuhan niya ako para maghanap. Dahil naawa ko sa kuya ko na every month ay pupunta akong magpapatatak ng passport. Kaya ang laki pong gastos na. So parang maubos lang yung pera niya sa akin dahil sa kakapatatak sa passport. Kuya, inuwi mo na lang ako. Baka hindi ito para sa akin. Dahil pinipilit ko pa rin sa sarili ko na hindi pastor. Hindi ako magpapastor. At nakakatakot ng pagpapastor.
Ano pa rin po ako na magtrabaho kay magkapera lang. And then, pinag-election po kasi nila ako noon, hindi ko rin alam na patungo ito sa pagpastor. Mag-election ka, halika rito, ako naman, sige po. And then, yung advanced course, inimbitahan po nila ulit ako, mag-advanced course ka. At papadala ka na namin sa seminaryo. So doon ko po pinili na tanggapin ang pagpapastor. Habang nasa seminaryo ko, bakit ko ba pinasok to? Kahirap-hirap naman gumawa ng papel. Napakarami kong sulatin, napakarami kong babasahin. Pero awa ng Diyos, pumapasa naman po ako. No? Siguro nga, ito yung kaloob ng Diyos para sa akin. Ang naibigay mo yung best mo. Ibigay mo yung pinaka mo. Yung pinakakaya mong gawin. At bahala na ang Diyos sa mga susunod na araw. Kahit po nung tinanong ko ni DS na doon ka muna sa pananay, nakakatakot pa rin po, pero sabi ko, siguro naman hindi ako pababayaan ng Diyos, no, sa kabila ng mga hirap na nagilinig ko dahil ang hirap ko ng daan doon. Wala akong may gusto pumunta doon. So, siguro hindi ako pababayaan ng Diyos kako. Kaya tinuloy ko. Kinaya nga po ni Pastor Mary, ako pa kaya. So, yun po yung takot ko na ibigay yung best. Ano nga ba yung best na kailangan nating gawin, no, sa ating mga buhay? Meron po tayong acronym dito na BEST. BEST. Be and bring the best to God. Maging pinakamahusay na bersyon at dalhin ang pinakamagandang bagay sa Diyos. Mga kapatid, napaka ganda ng ginawa ni Maria dito. No? Ano ba yung best na binigay ni Maria noong mga panahong naglilingkod siya kay Panginoong Jesucristo? Binigyan niya, pinunasan niya ng mamahaling pabango yung kanyang paa gamit ang kanyang sariling buhok. Mga kapatid, magkano ba yung pabango na ginamit niya doon sa pagpapahid sa paa ni Jesucristo? Kung titignan natin mga kapatid, yung pabangong ginamit niya ay nasa 300 ilak na galing na ordinaryo, no? Dinaryo, 300 dinaryo na nagalit pa si Judas Iscariote sa kanya dahil napakamahal nung pabangong ginamit ni Maria dun sa pagpunas, paglilingkod dun kay Jesus. Kung titignan natin mga kapatid, yung isang dinaryo ay katumbas no na isang sweldo mo sa isang araw. Kung titignan mo ay halos isang taon na sweldo niya yung ginamit niya sa pabawang yun. Tapos nagalit si Judas dahil ang mahal-mahal ng pabango dapat daw ibinigay na lang sa dukha. Ipinagbili at ibinigay sa dukha. No? Pero kung titignan natin, yun yung pinaka-best na kayang gawin ni Maria, yung mga oras na yun. Yung pinaka-best na alam niyang gawin ng mga panahon yun ay ang ibigay yung kanyang kaperahan. No? Ang kanyang pinakamamahaling pabango para pagsilbihan si Jesus. Ibinigay yung kanyang buong buo, yung buong sarili niya para paglingkuran si Jesus. Kung titignan natin, ginamit pa ni Maria yung kanyang buhok. Ano ba ang kahalagahan ng buhok natin, mga kapatid, lalo na sa mga babae?
Ang buhok po ng mga babae ay tinatawag na crown of glory. Crown of glory, tama po ba? Tapos ginamit niya yung kanyang sariling buhok para ipagpunas dun sa paa ni Jesus. Kung titignan natin, napaka mapagpakumbabang act o aksyon para paglingkuran si Jesus. Kung titignan natin, crown of glory, tapos ipapahid mo sa pinakamaduming parte ng isang tao, yung paa. Diba? Napaka duming ng paa ng mga panahon yun dahil madalas naglalakbay sila Jesus at nakasandalyo lang sila. May malikabok doon sa lugar nila, di ba? Tapos pupunasan mo ng buhok mo nang may pabangong napakamahal. So, ganun po, ibinigay ni Maria yung best niya, no? Para paglingkuran ng Panginoong Diyos. Ginamit ni Maria ang napakamahal na pabango para kay Jesus. Ginamit niya ito para ihanda siya sa kanyang pagkalibing. Sa letter E, yung sa best, elevate God as our highest priority. Itaas ang Diyos bilang ating pinakamataas na prioridad sa ating mga buhay. Ang Diyos lamang ang pinaka-priority natin sa buhay. Wala nang iba. Hindi ang pamilya natin, ang sarili natin. Pero kung minsan, mas pina-priority natin yung ating mga sarili. Mas pinapahalagahan natin yung ating mga sarili kaysa sa Panginoon Diyos. Si Maria, alam niya ang kanyang priority. Alam niya na si Jesus ang kanyang highest priority. Nasa kanya harap na ang anak ng Diyos at alam niya ang kanyang dapat gawin. Kaya kahit ano pa ang pwedeng masabi ng mga tao sa kanya, itinuloy niya ito at binigay pa din niya ang pinakakaya niyang ibigay sa Diyos. Binigay niya ang best niya. Nakikita niya ang kanyang kababaang loob, no? Sa pagpupunas gamit ang kanyang buhok sa kanyang paa. Ganun din po nawa tayo. Hindi na kailangan sabihin pa o ipaalala pa, palagi kung sino ang dapat nating i-prioritize bilang mga anak ng Diyos. Ang Diyos lamang ang dapat i-priority natin. Wala nang iba. Ang ating pagbibigay sa Diyos ay hindi lamang isang responsibilidad, pero ito ay isang tugon sa biyaya, pagmamahal at kaligtasan na patuloy binibigay at ginagawa ng Diyos para sa atin. Ano po? Hindi man sinabi ni Jesus sa teksto na itakwil o huwag bigyang pansin ang mga mahihirap. Pero hindi niya na sinabi, habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi na ninyo kasama habang panahon. Saan nga sinasabi dito, hindi lang naman more of God, less of me. Minsan mga kapatid, kailangan din natin tignan ng ating ministry, ating pamilya, at ang ating mga sarili. Dapat meron din po tayong work-life ministry balance sa ating buhay. Minsan, hindi balanse yung ating ginagawa.
magkaroon pa rin po tayo ng oras para sa ating mga sarili. Pero huwag natin kalimutang ibigay yung best natin para sa Panginoong Diyos. Dahil nga ito ay tugon natin sa mga biyayang ating natatanggap. Ano po? Sa S, stop our selfish desire and action. Itigil natin ang ating mga makasariling hangarin at gawain. Kapag ang Diyos ang priority natin, ang priority ng buhay natin, dapat itigil din natin ang ating pangmakasariling layunin at mga aksyon sa buhay. So, titignan natin sa teksto, si Judas ay nagkaroon ng makasariling intensyon. Nagkaroon siya ng pagnanais na kunin yung pera. Nagkaroon siya ng pagnanais na mapasa kanya yung pera dahil nga sinasabi dito sa teksto, sinasabi ni Juan na siya ay magnanakaw. Mas inisip niya ang kanyang sarili kaysa sa Panginoon. Kuminsan, mga kapatid, tayo rin ay iniisip din natin yung ating sarili. Mas iniisip natin yung ating mga sarili. Nagkakaroon tayo ng tentasyon para kuhanin yung mga bagay na hindi naman para sa atin. Kuminsan kasi mga kapatid, meron tayong mindset na akin na to, baka mapunta pa sa iba. Nasabi natin na akin na lang to. Akin to. O minsan, hinihigpitan pa natin yung kapit natin dun sa bagay na iyon. Hindi naman para sa atin. Pero sinasabi natin para sa atin. Sobrang higpit, ayaw na natin mawala sa atin. At ayaw na rin natin ibahagi sa iba. Kung minsan, nagkakaroon tayo ng mga biyaya na akala natin ay para sa atin lang. Ayaw natin ibahagi sa iba. Hindi natin pinapakawalan kasi akin to. Pinaghirapan ko to. Hindi natin iniisip na ito ay galing sa Panginoon at biyaya niya para sa atin na kailangan natin ibahagi. Kapag ipinagdadamot natin ang meron tayo sa Diyos, kapag sinasarili natin ang mga ito, kapag gumagamit tayo ng mga hindi tamang pamamaraan para kumita, ito ay isang pagnanakaw at kasalanan sa Diyos. Yun nga po mga kapatid, sa ating pagbibigay para sa Diyos, ito ay isang epekto lamang ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Transform our worst and best into God's best. Nandun na po tayo sa T. Tapos na tayo sa B, E, S. Nasa T na po tayo. Transform our worst and best into God's best. Ibahin ang ating pinakamasama at pinakamahusay at gawin nating pinakamahusay na kaloob ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang ating mga buhay ay patuloy binabago ng Diyos. Kapag siya ang nagbago ng ating mga buhay, ito ay para sa ating kabutihan. Minsan nakikita lamang natin ang hindi mabuti o ang sitwasyon kung saan puro negatibo lamang.
Dati po mga kapatid, yan po yung iniisip ko kasi hirap na ako magpastor. No? Palaging negative, mahirap, hindi kaya. No? Pero patuloy po tayong binabago ng Panginoong Diyos. Palagi po yan. At natututo po tayo sa pamamagitan ng mga kasamahan natin, sa pamamagitan ng ating komunidad, kung sino po yung ating nakakasalamuha. Sila po ang nagtuturo sa atin para mabuhin yung ating mga sarili. Ang pagpapahid ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus ay isang paghahanda at isang pagtupad sa propesiya tungkol sa kamatayan ni Jesus. At sa ginawa ni Maria, siya ay nakilala at natandaan bilang ang babaeng nagbigay ng mga unang tanda tungkol sa kamatayan ni Jesus. Akala siguro ng ibang tao na malaking kasayangan ang ginawa niya, pero para sa kanya naman, ito ay ang dapat niyang gawin bilang tagasunod ni Jesus. Isang worst situation ang nakita nila pero ang best situation naman ang nakita ng Diyos sa ginawa ni Maria. Kung minsan gumagawa tayo ng akala natin mali dahil pinakikinggan natin yung sinasabi ng iba. Pero kung gagawin natin yung alam nating best para sa Panginoong Diyos, para sa paglilingkod, no? Hindi dapat natin pinakikinggan yung sinasabi ng iba. Basta gawin po natin yung alam nating nararapat para paglingkuran ang Panginoong Diyos. Sa dulo ng tekstong ito, ang Diyos pa din naman ang nagbibigay ng huling hatol o pagdidesisyon tungkol sa ginawa ni Maria. Pinangaralan ni Maria at siya ay isa lamang sa unting mga babaeng pinangalanan sa Biblia. Naging best version si Maria para sa Diyos. Kaya mga kapatid, magpatuloy nawa tayo sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Be and bring the best of God. Maging pinakamahusay na bersyon at dalhin ang pinakamagandang bagay sa Diyos. Elevate God as our highest priority. Itaas ang Diyos bilang ating pinakamataas na prioridad sa ating mga buhay. Stop our selfish desire and actions. Itigil natin ang ating mga makasariling hangarin at gawain. Transform our worst and best into God's best. Ibahin ang ating pinakamasama at pinakamahusay at gawin ang pinakamahusay na pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Sama-sama natin ibigay ang best at maging best natin para sa Diyos. Amen.